The Senate Blue Ribbon Committee is dropping Orly Guteza from its probe after he recanted his claim that he delivered cash, which he described as basura or trash, to former House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalik si Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, anong latest? May wala nang balak pa ang Senate Blue Ribbon Committee na ipatawag pang muli dito sa pagdinig ng Blue Ribbon itong si Orly Guteza matapos yung kanyang recantation sa kanyang mga naunang pahayag noong nakaraang taon kaugnay nga dito sa flood control scandal. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, pinauubayan na niya sa Office of the Ombudsman ang issue kaugnay ng recantation ni Guteza dahil nagamit naman na ng Ombudsman ang pahayag ni Guteza sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025 bilang ebidensya sa iniimbestigahang kaso sa flood control scandal. Naipasa na rin niya ng komite sa Ombudsman ang lahat ng mga salaysay at mga pahayag kaugnay ng flood control scandal investigation. Nagsagawa na rin kasi ng preliminary investigation ng Ombudsman sa pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez at gamit nga itong salaysay ni Guteza sa Senado bilang isa sa kanilang mga ebidensya. Kaya kasunod ng pagbawi ni Guteza, sabi ni Senator Tulfo, nasa Ombudsman na yung desisyon para sa nararapat na gawin o aksyon. Sa mga naging resource person ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal, si Guteza ang hayagang nagdawit kay Romualdez. Pero sa kanyang bagong salaysay ngayon na sinumpaan sa Pasig City noong Agosto 13, sinabi niyang nalin lang siya at napilitan lang na tumistigo gamit ang mga kaalaman ni Mark Tecsay at John Paul Estrada na mga dating executive assistant ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Pinakiusapan daw siya na siya na lang ang maglalahad sa Senado lahat ng mga nalalaman ni Mark Tecsay at John Paul Estrada dahil maaari raw nila itong ikatiwalag bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Doon na ho sa kanila ho yun, para ika nga isa na lang. Kasi ang purpose ho natin, ayan din po yung sinasabi ko noon na taken out of context ng ilan, na ayaw ko na magpa-imbestiga. Hindi po. Gusto natin maimbestigahan, pero gusto ho natin, wag lang investigasyon, accountability. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga official. Mabilis po. Kung dadaan pa ho din sa amin, it will take 1 month, 2 months, hearing. Tapos ngayon, budget hearing na, di ba? Meron pang trial, ng impeachment trial. Siguro, pag sa ombudsman kasi mas mabilis na. May sabatala sinabi naman ni dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na hindi na nakakagulat ang pagbaliktad ni Guteza dahil nakita naman niya sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ito ni Senator Marcoleta. Dagdag pa ni Lacson na naging 1 dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inihalin tulad pa ni Lacson sa katagang lagaring Hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Sa ngayon, May, wala pa namang nakatakdang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga nitong flood control scandal. May? Oo nga, Dexter, so parang nakakalito na at hindi na natin alam kung sino ang papaniwalaan natin. So ngayon, para malinaw lang, magpapatuloy pa ba ang Blue Ribbon Committee hearing dito sa flood control scandal? Batay dun sa mga pahayag, reading between the lines mula dito kay Senator Erwin Tulfo na siya ngayong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil may mga investigasyon na ang Ombudsman, ipauubayan na nila ang lahat ng investigasyon dito. Yung mga issue sa Taguig na inilahad ni Senator Ping Lacson, nandun naman din daw sa Ombudsman, kaya Ombudsman na ang magpapatuloy ng mga investigasyon. May. Alright, maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula sa Senado.